ang kalibutan nakasinati na og lain-laing mga gubat. Una, sa unang panahon, from 1914 to 1918, namugna ang World War I. Tapos, nasundan kini og World War II from 1939 to 1945. And after 2 years lang sa World War II, isundan ko ni og hataas nga war nga gitawag og Cold War from 1947 to 1991. Bisan sa ato dinhi sa Pilipinas, nakasinata taog mga kalain-laing mga gubat o war. Niadtong 2016, nakasinati taog gitawag nga war on drugs. And the following year, 2017, nahimo ang Marawi Siege or Battle of Marawi. And this recent time, dili lang Pilipinas, kundi ang kalibutan, nakasinati og war on COVID-19, a battle of COVID-19 from 2019 up to the present. Kini nga mga panghitabo, kini nga mga gubat, nagkalain-lain mang tuig, nagkalain-lain mang klase sa giyera, pero isa lang ang mga epekto o bungan ini. Ug mao kini ang daghang mga kinabuhi nga nakalas. Mga kinabuhi, mga inosenteng kinabuhi nga nadamay niini. Apan anay usa ka klase nga gubot o gubat nga diin para kanako na resulta o namugna kining mga dinagkong gubot. Mga dinagkong giyera o gubat. Ug mao kini ang gitawag nga spiritual warfare. Kini nga gubat gitawag nga nagkalain-laing mga eksperyensya sa tao diin makita kini sa kahiladman sa usa ka tawo. It is a battle within, a battle between good and evil. If we are not extra careful on this, usa lang kasimple nga desisyon or a one simple choice can lead us to a big destruction, can lead us to millions of lives will shattered. Ug kini nga mga klase nga mga panghitabo, siguro nagmadaugon ang demonyo. Nagsadya ang demonyo. Anay usa ka parokyano ug pari nga nagkastorya. Ang parokyano nangutana sa pari, "Pader, tinuod ba gayud kining demonyo or basin sugilanon na kini or mga istorya lang kini nga nakuha nato sa makatiguangan sa una? Anaa pa ba ni sila karon?" Yan ismile ang pari ug nangutana, "Ngano man nga nakapangutana man kaniining bahina, butanga?" Nitubag ang parokyano, "Tungod kay usahay lang manamo na madunggan diha kaninyo mga kaparian, kining mga butanga. Usahay makapangutan ako kung naunsa na sila o asa na sila." Yes, we seldomly talk about this in our community. Kining mga evil spirits and demons. Bisan diya sa atong tagsa-tagsa ka pamilya, diya sa atong komunidad o sa mga kasilinganan. Maybe because ang mga tao tendensiya gyud nato murag ngilingig istoryahan ang kini nga mga butang.
ngilad para kanato ug ang uban gani mahadlok pa. But demons are real. Bisan sa sinugdanan pa sa storya sa atong Biblia, hangtod sa katapusan sa atong Biblia, anaa ang iyang presensya. Ug bisan gani karon sa atong ebanghelyo, evil has a face. Evil has even a name and a title. Nga nag-ingon, siya si Beelzebul, pangulo sa mga yawa. Evil is real. And even Saint Padre Pio of Pietrelcina nagkanayon nga the greatest work of the devil in this modern era is to convince to us that he does not exist, but I am seeing him all around. I am seeing him all around me. Tinuod man, dili nato makit-an with our own naked eyes ang demonyo, but ang demonyo is in disguise. Ana lang kanato nagpalibot. This devil is in disguise. Maybe diha sa atong mga kalibutanong temptasyon sa kinabuhi. It could be kwarta, gahom, dungog, o di ba ka diha sa atong mga silingan o barkada nga motintal kanimo magbisyo, magkating classes, mag-adik-adik, or pwede pod kini ang mga demonyo diin anaa ang atong mga paboritong sala ug ngilad nga mga batasan sama sa garbo ug mga kasina sa kinabuhi. Pananglitan diya sa atong ebanghelyo. Sa atong mga ebanghelyo, masabtan nato, madunggan nato nga ang mga Pariseo ug mga tutulo sa balaod ug even sa atong ebanghelyo karon, pipila sa mga tao dili gyud makit-an nila ang kaayuhan nga gipambuhat ni Kristo. Bisan unsa pa ka daghang milagro, bisan unsa pa ka daghan nga mga pamulong, mga pagtudlo nga buhaton ni Jesus, dili nila ma-appreciate ang ginabuhat ni Jesus tungod kay sila nangabutan na sa ilang garbo o kasina ngadto kaniya. There is this little demon inside them nga will lure them, swallow them, own them, and use them. Diya sa atong pagkatawhanon, dili ra ba nato malikayan nga masina gayud kita. Tendensiya kanato nga kung unsay naa sa uban, kinahanglan ana apud ta. May mag-asawa ingon pagkakita sa silingan, uy, han, naibag flat screen ang silingan, Android TV pagyud. Nya na ang iyang asawa nga, niyahan sa itong buhaton, ngayon din ang bana. Magkuha tahan, flat screen ka ng dako gyud. Hanap ba din ang asawa nga, asa man tagkwartahan, mangutang ta, kaya lagi nato bayran. Huwag tuod man, nag-order. Sa sunod mga simana, nabantay na sa bana, uy, han, hanap sila component, ang silingan. Tiyanaw siya siyang asawa. Yan din ang asawa nga. Gabi ka supportive ang asawa. Din ang asawa nga. Nag-utang na kuhan, deliver na next week. Nya pag kuhan, inana ka supportive ang asawa. Ug bisan gani, bahalang magkautang-utang. Basta ana apoy kanato, napoy atong bit-bit, napoy atong mapakita sa uban nga dili ta wala ta nagkulang,
nga dili ta magpakumbaba o di ba ka ta magpapildi sa silingan. Magkautang-utang man basta anaa. O katawanan kay kung kani nga mga panghitabo nagkatawa na ang demonyo. Ug si Jesus nagmasulog-on kay siguro sa iyang unahuna, likod sa unahuna ni Jesus, agwi mo gini akong kaabag ug katikista. Naglisod na karon. Unya karon kung magkalisod na, mubalik sa simbahan, magluhod-luhod ug magampo na sa Ginoo. Ginoo, tabangi intang kami sa mga problema. Dako kay nga sampal. Inana nga mga panghitabo nga gilamon na kita sa atong garbo o mga kasina sa kinabuhi. Nya, matud pa ni 14th Dalai Lama, siya ang Tibetan Buddhist monk nga si Tenzin Gyatso, ni ka-14 na ni siya nga Dalai Lama. Nag-ingon, often envy comes because we're so much into our material possession and not on our true inner values. Kung sa ato pa kasagaran, moabot ang kasina tungod kay kita nagpunting lamang diha sa mga material nga mga kabtangan ug dili sa atong mga tinuod nga kinahiladmang hiyas. Kining garbo ug kasina muguba gayud sa atong kaugalingon. Muguba diha sa atong pamilya, muguba diha sa atong kasilinganan, ug muguba sa atong komunidad. Ug mao kini ang kagustuhan ug goal sa Satanas kanato. Nga ang banay nga magkabahin-bahin. Banay nga mabungkag gayud. Banay nga naay kagubot ug walay panagsinabtanay. Ug kung magkabahin-bahin na manggani ta, dali na dayon kaayo sakmiton ni Satanas ang tagsa-tagsa nato kakaugalingon. Busa diya sa atong ebanghelyo karon si Jesus naghagit. Ang dili dapig kanako, batok kanako. Ang dili mutabang kanako pagtigom, nagpatibulaag. Siya nagpahinumdum kanato nga sa kanunay dapat kita mudapig kaniya. Don't ever lose your sight from Him. Don't ever lose your grip from His loving hand para dili kita madali-dali og sakmit sa demonyo. Bisan anaa kita sa kasalanan na kinabuhi or sa kapit o sa kinabuhi o di ba ka naata sa dakong dilema sa kinabuhi. Apan kanunay dapat kitang mupili kaniya. A true disciple of Jesus Christ, kung tinud-anay man ka nga sumusunod ni Kristo, you always choose Christ. And as a true follower, you will not have a choice between good and evil. Wala na inana nga choice actually. Kasi Jesus nagsalig o naghagit ka na ito nga, if we are true a follower of Christ, He is always a choice. Good is always our choice. O si Kristo, dili siya gusto og half-baked na pagtuo. Sa atong whole journey, dili siya gusto nga halfway mundang na ta. Kay tungod sa kalisod, Lord, tama na, kapoy na. Pwede magpahuway lang sa ako o di ba ka mutipasan ako sa lain dalan. No. Kay si Jesus gusto niya, along the whole journey, kanunoy ta diha mo dapig kaniya ug mo uban kaniya sa iyang dalan. And kung ato kini nga mabuhat as a true follower of Christ,
di man siguro ta niya pasagdan, for He will give you the best in life. And actually, sugod pa lang sa paghimugso nimo diri sa kalibutan, He already gave you the best in life. All you have to do is to look around you. Na ana diha ang mahigugmaon ni mga pamilya. Ana diha ang friendly or malipayon ni mga silingan, o di ba ka imong mga friends, o di ba ka ang imong mga igsuon, imong mga katrabaho. God gave them to you so that sa panahon sa pagkalisod, sa kapitos, sa panahon sa great dilemma, all you have to do is to knock in their listening hearts. Ask for help. Commune with them. Talk to them. Subo man niya pamalandungan ug sakit niya panghitabo, ang mga bag-ong hagit sa atong kabatanunan karon, makita nato sa social media nga nanay mga estudyante nga they took their own lives tungod sa pressure sa online class ug sa mga modules. Ubusa, importante kayo nga kamo, mga ginikanan, mga igsuon, mga magtutudlo, o di ba kaha, mga co-workers, kanunay istoryaha ang inyong mga bata, o di ka inyong mga anak. Kanunay giyahe, kanunay maghahin og panahon alang kanila. Kay wala ta kabalo unsay ilang mga klase-klase nga mga struggle sa kinabuhi. Wala ta kabalo nga ang demonyo nagdula na diha kanila sa ilang hunahuna ug kasing-kasing. That's why importante kayo ang constant communication with them para magiyahan o matabangan. Kaya wala nilain magtinabangay kundi kita-kita lang. Si Pope Francis has a beautiful reminder of this. Diha sa iyang bag-o nga encyclical nga gitawag nga Fratelli Tutti. Naa siya'y usa ka dakong duso diha sa iyang encyclical. Nga nag-ingon siya, we must defend ourselves from the temptation of building a culture of war. Kinahanglan panalipdan daw nato ang atong kaugalingon sa mga temptasyon sa pagmugna niining culture of war. Unsa man ing culture of walls? Walls in our heart, walls on our land, that can prevent us to encounter with other culture and other people. Ug midugang siya. Yan na siya. Rather, we build the culture of encounter and not isolation. Magmugna daw kita og kultura sa pagkahimamat. Ug dili ang pag-inusara, dili kinaiya nga paghinakog. For no one is saved alone. We can only be saved together. Walay bisan kinsa ang masalba mag-inusara, kundi masalba uban sa atong mga kasilinganan, uban sa atong pamilya, mga igsuon, ug mga katrabaho diha sa atong mga offices. Ilabi na sa atong kahimtang karon, kinahanglan nato kini nga culture of encounter. Atong kahimtang nga nagpobre na ganita, naglisod na ta, naapay mudugang nga pandemic crisis, naapay adjustment sa atong mga estudyante through these online classes, mga demand niini lisod apan
Si Jesus nagpahinumdom kanunay kanato nga magkahugpong kita, magkahiusa ug magtinabangay. Bisan malanggani sa simple nga pamaagi, simple pero dako na kina nga tabang sa atong katilingban. Pananglitan, atong sabton pagmaayo ug sundon kining mga protocols nga gusto ipasunod kanato sa atong local government. Kanang dili magtapok-tapok, dili magawas-gawas. Kay para raman ni dili lang sa usa ka tawo, dili lang sa usa ka grupo, kundi kaayuhan kini para sa tanan. Ug mao kini ang gusto nga buot ipahibalo o painumdum ni Jesus kanato. Nga sa kanunay kitang magkahiusa ug mahiusa diha kaniya. Ug mutabang sa pagtigom aron dili kita magkatibulaag. But at the end of the day, si Jesus nagpahinumdum lang kanato ug naghagit lang kanato kung unsay angay dapat piliun ug angay buhaton. Apan naara gihapon kanato. Naara sa ato ang katapusang desisyon kung ato siyang sundon o dili. I came across a beautiful story when I was during my theological formation year. Usa ka storya sa usa ka lolo ug apo. Usa ka gabi niya na ang lolo gitawag niya ang iyang apo. Gitawag niya, "Dong Alisa, kabalo ba ka nga sa tag sa katawo, apil na ka?" Ano siya. Diha sulod sa imong kaugalingon, ana ay duha ka wolves o duha ka lobo nga kanunay mag-away o magsangka. Ang isa maayo nga lobo. Kini ang pagkigugma, kaluoy, kalipay, pagpaubos, pagtinabangay, ug mga uban pang maayong binuhatan. Ang ikaduha, mao kini ang daotang lobo. Kining mga garbo, kasina, gubot, walay pagsinabtanay, ug ulain pang ubang mga dili maayong binuhatan. Unya nakahinuklog ang apo. Nakahinuklog sa kadali. Ug nangutana siya. Unya lo, kinsa may mudaog sa ila duha? Ug ang lolo mitubag, katong kanunay nimong gibahugan. My dear friends in Christ, diya sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, kinsa may inyong kanunay gibahugan ug padaogon? Ang daotan o ang kaayo? Ang demonyo o ang Ginoo? Amen.